LeBron James, ginulat ang mundo. Ang play na ito, magsisimula ang semi-transition, isang phase kung saan wala pang fully set na depensa. Sa LeBron, papasok sa frame na walang immediate pressure, jogging lang, pero habang ginagawa niya yon, nagbabasa na siya ng floor. Sa puntong ito, ang depensa disorganized, walang primary defender na naka-assign, walang clear communication kung sino ang kukuha sa bola. Ito ang unang breakdown, lack of early pick-up, at sa ganitong sitwasyon, dapat may isang defender na mag-step up agad para pigilan ang advance. Pero dahil walang nag-commit, nagkaroon si LeBron ng oras para iscan ang spacing. Habang ina-advance ang bola, doon na pumasok ang acceleration ni LeBron. Hindi ito sudden burst, controlled increase ng speed para pilitin ang depensa na mag-react. Dito nangyari ang critical moment. Ang US defender nag-hesitate, hindi siya nag-step up para i-contain ang ball at hindi rin siya umatras para protektahan ang rim. Ang tawag dito ay in-between defense at ito ang pinakadelikadong posisyon dahil wala kang na-accomplish, hindi mo napigilan ang drive at hindi mo rin naprotektahan ang paint at dahil dito, nag-open ang driving lane. Sa puntong ito, maraming players ang mag-gather agad para tapusin ang play pero si LeBron hindi. Pinili niyang i-maintain ang speed at i-delay ang gather. Ito ang tinatawag na pacing manipulation. Habang hindi siya nag-gather, napipilitang maghabol ang trailing defenders. Pero dahil hindi pa siya committed sa finish, hindi sila makapag-time ng contest at ang resulta, lahat sila late sa rotation. At pagpasok niya sa paint, makikita na wala ng rim protector sa tamang posisyon, ang weak side defender, hindi nakakollapse agad, at ang trailing defenders nasa likod na ng play. Ito ang second major breakdown, no rim protection presence. Sa ganitong scenario, ang offensive player may full control na sa finish, wala ng vertical contest na kailangang i-avoid. Dito na naging option ang reverse dunk, hindi ito random highlight move. Ang reverse finish, ginagamit para ilayo ang bola sa posibleng late contest mula sa likod, sa halip na i-dunk sa harap kung saan may chance pa na may humabol. Inikot ni LeBron ang finish sa kabilang side ng rim. Ito ang angle control, isang advanced finish concept para siguraduhin na kahit may last second defender, hindi niya maabot ang bola. Ang buong play, kung i-breakdown, hindi tungkol sa athleticism. Ito ay sequence ng defensive errors na sinamantala ng ilang elite reader ng laro. Una, walang early pickup. Pangalawa, may hesitation sa point of attack. Pangatlo, walang organized rim protection. At panghuli, late ang recovery ng trailing defenders. Lahat ng ito nangyari sa loob ng ilang segundo. At dito makikita ang tunay na value ng ganitong klase ng play. Hindi ito highlight dahil sa dunk. Highlight ito dahil sa process kung paano nabuo ang opportunity. Sa LeBron, hindi lang nag-react sa play. Siya ang nag-control kung paano ma-unfold ang bawat galaw ng depensa. Sa basketball, lalo na sa mataas na level, hindi kailangan ng complicated system para makagawa ng scoring opportunity. Minsan, sapat na ang isang maliit na breakdown, isang hesitation, isang maling read, isang late rotation, at kapag ang kalaban marunong magbasa ng ganitong moment, siguradong mapaparusahan ka. O sa dulo, ang reverse dunk ay finishing touch lang. Ang tunay na play nangyari bago pa siya tumalon, sa pagbasa ng space, sa pagkontrol ng tempo, at sa pag-exploit ng defensive confusion bago pa ito maayos. Hindi ito simpleng fast break, hindi ito simpleng dunk. Ito yung klase ng play na kung saan hindi mo babantayan bawat galaw, mamimiss mo kung gaano ka-elite ang nangyari. Sa unang tingin, parang normal lang. Semi-transition, walang pressure, naglalakad lang si LeBron, papasok sa frame. Pero dito pa lang, nagsisimula na ang problema ng depensa. Habang sila nag-ayos pa lang, si LeBron tapos na magbasa. Ito ang difference. Habang ang defense naghahanap pa kung sino ang kukuha sa kanya, si LeBron nakalock na sa next move. Walang panic, walang rush, pero bawat hakbang may purpose. Pagdating ng bola, doon na nagsimula ang breakdown. Isang defender ang malapit, pero hindi sigurado. Pipigilan ba niya ang drive o babantayan ang rim? At doon nagkaroon ng butas, hindi malaking butas, isang segundo lang, isang hesitation. Pero sa level ni LeBron, sapat na yon para tapusin ang laban. Hindi siya nagmadali, hindi siya nag-gather agad, pinili niyang panatilihin ang bilis para maka-recover ang depensa. Ito ang tinatawag na elite pacing.
Habang ang iba nagmamadali sa fast break, si LeBron, kinokontrol ang oras. Pagpasok niya sa paint, tapos na ang laban. Walang rim protector, walang katawan na haharang, ang depensa nasa likod lang. Habol, pero huli na. At doon niya ginawa ang kanyang kailangan, pero kaya niya reverse dunk. Hindi dahil kailangan, kundi dahil may space para gawing art ang play. At dito pumapasok ang tunay na aral. Hindi ito tungkol sa talon, hindi ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pagbasa ng kaguluhan at pag-atake bago pa ito maayos. Ang play na ito, nagsimula ang isang bagay na madalas nating hindi napapansin, semi-transition chaos. Ito yung phase ng laro kung saan walang clear na set defense, walang nakapwesto, walang nakatalaga, at dito nagiging deadly ang mga player na marunong magbasa. Habang ang ibang players tumatakbo lang para sumabay sa play, si LeBron nag-o-observes. Pagpasok niya sa frame, wala pang pressure, walang defender na nakakommit, at dito pa lang may dalawang bagay na nangyari. Nagkakagulo ang depensa at nagkakaroon ng oras si LeBron para mag-decide. At sa basketball, kapag binibigyan mo ng oras ang isang high IQ player, tapos na. Habang ang depensa nag-adjust, may silent na tanong na umiikot, sinong kukuha kay LeBron? At dahil walang sumagot agad, si LeBron na ang sumagot. Pag-advance ng bola, nag-accelerate siya papasok sa open space, hindi explosive agad, controlled, calculated, pero sapat para pilitin ang depensa na mag-react. At doon pumasok ang pinakamalaking pagkakamali. Isang defender ang nag-hesitate, hindi siya nag-commit sa bola, hindi rin siya umatras para protektahan ang rim, na-stuck siya sa gitna. At sa basketball, ang gitna ang pinakadelikadong lugar kung wala kang desisyon. Dito nabubuo ang lane, hindi ito design play, hindi ito drawn up sa board, ito ay bunga ng indecision. At sa harap ng isang player na tulad ni LeBron, ang hesitation ay parang imbitasyon. Dito na pumasok ang pinaka-underrated na skill sa play, pacing control. Karamihan ng players, pag may open lane sa fast break, bibilisan agad, mag-gather agad, tatapusin agad. Pero si LeBron hindi. Pinili niyang i-delay ang gather para panatilihin ang ilusyon na may chance pa ang depensa. Habang hindi siya nag-gather, umaasa pa ang defenders na makahabol sila. Pero habang umaasa sila, mas lalo silang nahuhuli. Eto ang mental trap. Hindi lang katawan ang niloloko ni LeBron, pati utak ng depensa. At habang papasok siya sa lane, hindi siya bumabagal at hindi rin nagmamadali. Nasa gitna siya ng perfect timing. At habang ginagawa niya yon, ang trailing defenders napipilitang humabol sa maling angle at ang rim protector wala na sa posisyon. At ito ang X% for kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.